Tayo ng baked macaroni. Magpakulo ng mainit na tubig, ilagay yung macaroni, lagyan ng konting oil, pagkatapos strain, magpainit ng oil para ilagay yung na-slice na garlic at saka yung bawang na na-slice, ilagay din. Yan siya ilagay at saka i-mix, ihalo-halo lang hanggang medyo mag-brown maluto na. At pagkatapos, ilagay yung minced pork or any kind or beef na na giniling. Tapos, minarinate ko siya ng 1 hour. Nilagyan ko ng garlic powder at saka black pepper, oyster sauce, 1 spoon. At saka Knorr seasoning at 1 spoon ng flour, cornstarch, pampalambot ng karne. Yan siya, minarinate ko. At pagkatapos, ihalo ng halo siya hanggang parang na siya, maluto na siya, na maging adobo na style na siya. Ayan. Nag-brown na yung karne at saka ilagay yung bell pepper na na-slice na cube. Maliit-liit lang pagka-slice. Pagkatapos niyan, ihalo-halo lang. At saka ilagyan din yan siya ng tomato sauce. Kasi wala ditong tomatoes na ito lang sa Chinese na tomato sauce. Ayan, kahit anong tomato sauce ang ilagay, ihalo yan siya. Ayan, hanggang maglapot. Saka lagyan ng 1 kutsarang tomato paste. Ayan siya, i-mix lang. Ayan, mix lang, halo-halo lang yan siya. Yan ang yung paggawa ng tomato sauce. Yan para sa sa macaroni. Yan siya. Halo-haloin lang hanggang maglapot siya, hanggang ma-mix na siya. Yan siya, mix lang. Ayan na po. Ayan ang resulta. Maganda pag may bell pepper. At saka lagyan Merry ng Christmas! kunting ketchup. Kahit na 1 spoon ng ketchup para mag-red lang ang kulay niya. Ayan, tansyain lang ninyo. Ayan, 1 or 2 spoon. Depende sa inyo kung Sa akin parang 2 spoon ang nakalagay dyan. Yan, hindi ko na Yan, ihalo din para mag-red ang kulay. Yan siya na na-mix na yung sauce ng yung baked macaroni. At saka lagyan mo rin ng konting tikman mo at saka pagtikim mo parang kulang pa ang lasa, gusto mo yung matamis, so lagyan mo din ng ng sugar. Yan, mas maganda talaga magluto, tikim ng tikim. Ayan na po ang niluto kong sauce para sa baked macaroni. Ayan na po siya. So, lagyan natin ng 1 spoon of sugar na white. Ayan. Mix lang ng mix. Halo lang ng halo para maluto na yung sauce niya. Ayan siya. Simple lang, basta may ingredients kahit lang. Paraan lang. Basta kahit anong mga sauce, mas maganda din yung mga Italian na sauce sa atin, yung Filipino sauce, okay din yun kasi matamis-tamis na compare sa mga sauce dito sa sa mga Chinese na store. Ayan na po, naglapot na siya, so konting tiis-tiis lang. Ayan na po siya. Prepare na tayo ng 5 kutsara ng flour. Isa-gisa ko lang sa kawali na walang oil. Tapos, lagyan ko ng kalahating butter. Ayan. Tinunaw na yung butter. Ayan siya, butter.
Kasi pag mauna mo yung butter tapos flour, na-try ko nagaano siya. So hanggang maano siya, ma-melt na talaga yung butter. Yun siya ang butter na flour. Mix hanggang matunaw na siya. Para gawin nating bechamel, so wala tayong all-purpose flour, ay yung Nestle cream, wala. All-purpose cream, I mean. Yan siya yung bechamel. Natunaw na yung butter at saka yung harina. Lagyan ng gatas kahit condensed milk kasi dito marami. Press milk, yung ganyan, isang box hanggang maglapot na yan siya. Yan, maglapot na yan siya. Tunaw lang. Maglapot na yan siya. Tiis lang pag ganun. Maglapot na siya. Ayan. Okay lang, halo lang ng halo. Ayan siya. Para maging sticky na siya. Ayan, halo lang ng halo. Huwag mawala ng pag-asa, halo ng halo. So, yan. Maglapot na yan siya. Tiis lang talaga ng halo-halo. At saka lagyan din natin ng mixed herb, Italian mixed herb. Maganda yung mixed herb kasi marami na siyang mga plants na dried plants, yung mga basil leaves, oregano, at saka parsley leaves, yan. Mixed Italian herbs. Yan, para maganda ang lasa at saka yung amoy. Yan, mix lang na mix. At lagyan din natin ng half spoon ng white sugar. Yan, para maging sweet ang texture niya. So, ang red sauce is yung red sauce is sweet and sour. So, yan is sweet. May maalat-alat pala yung red sauce, I mean. Tapos, lagyan din natin ng cheddar cheese or kahit anong cheese na available sa inyo. Para masarap ang niya. Texture ng lasa ng bechamel. So, yung bechamel ko is dry. Kailangan palagyan ng gatas yan. Pero so gusto ko yung ganyang sticky, parang yan, parang maahana yung ko bechamel, di ba? So na siya, sticky na siya. So mag-prepare na tayo ng yung macaroni natin na natin strain na yan. So ilagay na natin yung red sauce natin. Ayan siya, ihalo lang natin ng ihalo siya. Hanggang mahalo lahat. Ayan na ang mga red sauce. Ayan, nilagay ko na lahat. Ayan siya, i-mix lang siya. Ayan, ganda tingnan kasi may red bell pepper, may green at saka red pepper na na-slice. So colorful siya masyado. Hindi ako naglagay ng yung yellow pepper kasi yellow na rin yung macaroni. Ayan, halo lang ng halo. Ayan, kasi malasa na yung yung meat niya, kahit lang kayo ng tawag niyan, yung karning baka, okay din yung karning baka, but kahit anong karne ang gusto niyo, basta means na na karne. Ayan siya, para pang dinner or merienda, nakadepende sa inyo. Kung may okasyon kayo, may pista, may handaan, may birthday, so okay na yan, panghanda, di ba? O kasi sa Pinas, ang macaroni, karamihan lang talaga ginagawa ng salad. So na tayo. Lagay na natin sa tray yung macaroni. Ayan.
Lalagay na natin. Para i-bake na natin ang macaroni natin. Madali naman mag-bake kasi para lang pizza. I-ano lang yung sa taas niya. Ayan na. Ilagay na natin sa tray. Maliit lang yan tray ko. Yan siya. Para mapuno na talaga. At saka yan sa ibabaw, ilagyan din natin, yan na natin ilagay yung bechamel natin. Yung bechamel natin na dry. Dry na bechamel para Pero alam nyo, masarap talaga siya. Masarap pa yan bechamel. Kunin ko kung ano nakain ko, basta dry. Basta yun ang trip ko. Trip lang talaga. Nakadepende talaga yan sa trip ninyo. Yan ang bechamel ko. Ayan, parang mahalang, no? Parang mahalang nilagay sa top. Ayan. Poly cover ko na. So, kung hindi ma-poly cover, lagyan na ng cheese soy. Ma-melt na yung cheese. Ang sarap din yun, Ayan. Melt na yan ang cheese ko mamaya. So, cover mo lang dahil para ano talaga. Ganyan talaga ang buhay. Yung pagkakamali, ano lang, i-cover lang. Diba? Ayan. Tapal-tapalan lang ang mali-mali. Yan siya. Ang bechamel ko. Cover lang talaga. Huwag lang mainit. Basta follow lang nyo ako, ha. Follow lang nyo ako para ganaan ako hirap kaya din para mag-edit. Kasi first time ko. Charot. Basta ko lang. Try lang, uy. Walang mawawala sa sa pagsubok. So, lagyan ko na ng sliced cheese. Ayan siya ang sliced cheese. Kasi, naman yan, ma-melt naman yan mamaya. Ayan, lagyan ng sliced cheese. Tapos, yan siya. May maliliit-liit, lagay sa gilid lang. Ayan na ang sliced cheese. So, maglagay din ako ng mozzarella cheese para maano siya. Para magawing elasticity ang cheese ko. Yes, elasticity daw. Yung nga, parang pizza. Ayan. May elasticity pang nalalaman, ha. Ano yan, guma? Hindi daw. Basta para maging creamy siya, uy. Ayan. Ayan ang baked mac ko. Hindi pa yan na bake, ha. Baked macaroni. Diskarte lang sa buhay, inday. Ayan na po ang macaroni. Nilagay ko na lahat kasi wala na. Wala na talagang natira. Ayan na siya. Prepare na pork. Lagay na sa oven. Pero nagpakinit na ako ng oven. So, ayan. Anong oven? 200 degree Celsius. Ayun yung silver is, yun siya. Sweet potato or kamote sa atin, binalot ko lang ng aluminum foil. So, na siya. Wow, pula-pula na siya. Pwede na siyang tingnan. Tingnan, masilayan kung anong ganda. So, na siya. Yan na siya. Ang ganda na niya. Yan, kinuha ko. Ayan, so, inupakan na, kinain. Merry Christmas! Na, ang sarap talaga.